Mga kapatid, isa po ang Pilipinas sa mga pinakamadalas tamaan ng sakuna. Kaya naman lagi paalala ng mga otoridad, maging handa. At para turuan tayong rumisponde sa panahon ng emergency, mga kasama po natin si Franz Noguera. Franz, nasan ka? Sino kasama mo dyan? Hi Lord, happy Tuesday morning. At dahil Tuesday, trabaho ang pag-uusapan natin ngayon. At syempre, ang trabahong aking papasukin ay dito sa, nakikilala nyo ba ang logo? Philippine National Red Cross. At pag di pinag-usapang Red Cross, syempre sila ay eksperto dito sa pagiging first aid responder, lalo na sa panahon ng sakuna. Lalo na nga dito sa Metro Manila ba inaasahan natin na yung 7.2 magnitude na lindol, yung big one na sinasabi natin, ayon kasi sa PHIVOLCS, posible nating maranasan yan. Ngayon ay nandito tayo sa opisina ng Philippine National Red Cross, bagong-bago dito sa Bonnie Avenue, EDSA. Sila ay 2 linggo pa lamang dito, batang-bata, pero very active na dahil ongoing na yung kanilang mga training. Every week, meron silang mga first aid training, 25 person yung kanilang na-accommodate. Ngayon, 6,300 first aider na ang kanilang na-train dito, lamang yan sa NCR. 27,000 na yan nationwide. Mas maganda yan na nag-multiply tayo dahil syempre disaster prone ng Pilipinas, nasa ring of fire tayo, meron tayong mga bagyo. At ito, papakita natin sa inyo, itong ginagawa ng Red Cross. At syempre ito, para kausap natin at mabigyan tayo ng paglilinaw about dyan, itong si Mr. Leonardo Ebajo, ang manager ng Emergency Response Unit dito sa Red Cross. Sir, yes. Eto ngayon, napakarami nating nakikita ngayon dito. Pero ano ba ito? At unahin natin dito. Yan, ito nakikita niyo yung parang gunting na yan. Yan yan. Spreader. Spreader. Kapag merong naipit na tao sa sasakyan or sa pintuan or sa bahay, pwede natin gamitan siya ng power tool ng spreader, powered by hydraulic. At ito ay bubuksan niya. At Nakikita niyo naman, very powerful tool nito na paghihiwalay niya, pwede kahit yung pader, kaya niyang paghiwalayin. Yan yung power nitong spreader na to. And then next po, ito parang gunting. Ito naman po is yung cutter along with the spreader. Halimbawa, may kailangan putulin na cable or bakal, yung mga medyo hindi naman kalaki yung bakal, kagaya na sa mga grills ng bahay, pwede pong gamitin yan para madaling makuha yung biktima o madaling makapasok yung rescue. So kahit malalaking bakal po, kaya i-cut nito? Hindi na po ganyan. Pag malalaking bakal, meron po tayong pang-puto naman. So ito yung may limitation din po yung laki ng bakal na kaya na puto. And then next, ito anong pinapump naman ito, sir? Ito, both of this equipment po, pwedeng powered siya ng hydraulic and with fuel na motor at pwede ding manual. Kaya kung nasa earthquake area tayo, affected area at wala ka na makuhang fuel, the best na meron kang dalang manual. Sa dami ng malalaking buildings dito, concrete, very useful, very useful talaga to. And then ito po, ito nakita nating mataas na to. Ito naman po yung tripod. Yan po yung ginagamit natin sa high angle rescue, no? Kung nasa ibabaw kami ng isang roof ng building at may butas doon na pwedeng kunin yung victim, pwede mong ipasok yan sa loob along with the rescuer, i-stable namin yung victim, then iaangat siya. Tripod, hindi po pang camera, pero ito yung pang sa high angle rescue naman po yan. Tala, dito. Ito sir, itong mga parang rubberized na to, ano ba to? Kung tignan mo, parang simple lang. Pero ang isa nito, kung babasahin mo, is capable nga ito lang up to 5 tons. 5 tons. Ito pa lang. Habang lumalaki siya, lalong lumalaki po yung strength niya to lift. Ito ay nagli-lift ng object. So kung may islab na bato, iaangat niya yan. Pwede mo siyang pagpatong-patungin para mas malaki yung space, mas madali mo makuha yung pang-lift din ito. Kapag may naipit, pwedeng ito yung gamitin. Then ito we mga have power also tools. mga chainsaw na ginagamit natin para sa clearing. At yun naman po yung pamputol ng bakal na malalaki. Okay. Yung at saka concrete pinag-uusapan din po. natin kanina. And then, bukod nga po dito, meron din parang pang-water naman. Yung pang-water rescue. Dito naman yung pang-water rescue natin. Ito, sa high angle pa rin po ito. High angle. Very vital po ito sa mga earthquake din dahil syempre kung nag-collapse ang building, kailangan mo mag-mount ng tali para makakakuha mo yung victim at safety kayo makakaakyat at baba. Ito naman sa water. Kasi kapag nagkaroon tayo ng earthquake, as what is predicted, mahahati daw tayo sa 4 na quadrant.
And most of the bridges natin will collapse. So how will you able to cross? So pwede natin gamitan yan ng mga water rescue equipment. Kasama na yung boat namin at saka amphibian. Actually, ito lahat through the effort to ng chairman namin, si Chairman Richard Gordon at si Dr. Gwendolyn pa. Sir, gaano ba kahirap at gaano katagal yung training para dito sa mga gamit na to and then dun din sa first aid? Yung training pagdating sa first aid, medyo mas madali-dali siya. Abutin lang siya ng 1 to 6 days. Oo, 6 Pero days. pero prerequisite po yun bago ka mag-train sa rescue. Ang training po namin ng okay. rescue is inaabot po ng 1 to 2 weeks. At continuous po yan. Every week meron po kami training program. At most of us napapadala rin naman po na sa ibang bansa para mag-undergo din ng training. Okay. So ito medyo matatagalan at kailangan may first aid, may At basic ka continuous sa po, first aid. yung kailangan may first aid po talaga. Okay. At ito ay continuous po. Sino naman po ang pwedeng mag-train dito? Sino yung, kunyari, may mga gusto, ano bang kailangan nilang Alam niyo gawin? po, we would like to invite yung lahat ng natin kababayan na interested na mag-join sa Red Cross. Yan, sir. Especially po sa Red Cross 143 na matrain din namin sila for personal survival at possibility niyan ay matrain din sila sa rescue. Wherein pag meron pong disaster tayo, earthquake, na sila ay makakatulong sa kanilang komunidad. At sana kayo po ay pumunta sa ating mga chapters. We have around 102 chapters all over the country. Then pumunta lang po kayo doon and try to be a Red Cross volunteer. Ayun, napakahalaga niya na mga kapatid. Lalo na nga tayo, disaster prone dito ang Pilipinas. At syempre, maraming salamat po. At marami kaming natutunan dito sa mga gamit na to, no? Mamaya, babalik naman tayo para subukan ang pagsasagawa ng first aid. Franz? Okay, Franz, may tanong ako, Franz, ano? Sino-sino ba yung mga pwedeng mag-apply dyan o yung mga pwedeng mag-volunteer dyan? Kailangan ba may prior medic training na sa mga emergency response, mga ganito? Tatanong natin yan, sino daw po ang pwedeng mag-apply? Tanong ni Lord, sinong pwedeng mag-apply bilang first aid and responder? Anybody ho na able, wala naman po tayong pinipili, except lang po sa rescue, kasi meron ding requirement po when it comes sa physical capability. Hindi naman kailangan may medical background, nanggaling sa medical hindi field. naman po. Hindi sa rescue, technical rescue po, hindi naman po kailangan meron kang medical background. Pero mas may advantage po kung meron kayong training ng first aid. Kaya prerequisite po yun na matrain ka muna sa first aid. Na meron din naman dito Opo, sa Red meron Cross. po sa Red Cross. O, ayan Lord, bakit may balak ka ba? Oo. Baka isa lang ko si Mon Gualvez at si Martin Andanar kasi malalaki-laki katawan ng mga yun eh. No? Francis, pang tanong, Kaya sa first aid, 6 days ha? Ang kailangan 6 days yung ang ibubulin dito sa, sa Philippine National Red Cross. Pakatanong kay Sir, ngayon malapit na tag-ulan, ano bang paghahanda ang ginagawa ng Red Cross? Come again, Lord? Medyo papalapit na yung tag-ulan. Normally, ano ba ang ginagawang paghahanda ng Red Cross? Sa tag-ulan naman, sir, ano yung paghahanda natin? Ay, dyan, pag tungkol sa ganyan, talagang naka-ready na kami yan. Meron kaming mga naka-preposition na ng mga plastic boat or rescue boat. At saka meron kaming 2 amphibian. In fact, ang chairman po namin, meron pong plano kaming bumili. Ang boss namin, may plano kaming bumili ng barko. Big time! Sorry ka! Big time to, barko Para na. nang mas marami po kaming matulungan. Diba? Siyempre, bahain ng bansa at siyempre, puro island tayo. Diba? Kaya nga sana Madali. supportahan po ninyo ang Red Cross, lalong-lalo na po yung liderato po ng aming chairman, na kung saan talagang siya po ay 24/7 na nagsusulisit ng tulong para po sa ating Cruz na Pula. Hindi lang amphibian, pero barko ang balak nilang bilhin. Lord, Lord, ano masasabi mo doon? Pakitanong kay Sir, ano, kung taga Makati ba siya kasi kahawig niya si Binay eh. Talagang tatanong ko ba yan, Lord? Sir, taga Makati ka raw ba? May kamukha ka raw kasi. Isa lang po ang boss ko, si Chairman Richard Gordon po. Masunurin lang ako, Lord, Alright. Dito raw talaga siya sa Red Cross. Okay, maraming salamat sa iyo. Binibining Franz Noguera, nagbabalita mula po dyan sa Mandaluyong. Oras po natin, alas 6:20 ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, maayong buntag kapag tumama ang pinambahang The Big One. Libo-libo ang masasawi at masusugatan ayon sa isang pag-aaral. Kaya naman dapat lahat tayo ay marunong ng first aid. Ano-ano nga ba
ang mga dapat tandaan dito. Makakasama natin muli si Franz Noguera. Good morning, Franz. Good morning, Martin. Ito, nagbabalik tayo para naman sa first aid treatment. Mag-aaral tayo kung paano ba mag-apply nitong first aid. At syempre, nandito pa rin tayo sa Philippine Red Cross. Hindi na po siya Philippine National Red Cross dahil ito ay auxiliary lamang ng government. Independent po siya sa government. Kaya tandaan, Philippine Red Cross po. Ito, first aid tayo ngayon. Pag may nasugatan, syempre, tignan mo muna yung sarili mo kung okay ka ba. Wala ka dapat sugat at nasa safe ka ng lugar. At kapag meron pong nagrereklamo o meron pong nasugatan, ito ang sugat, di ba? Ngayon, ang gagawin natin ay i-assess ang sugat. Malalim, gaano kahaba yung sugat. And then, next natin dyan ay lilinisin natin ang sugat ng malinis na tubig. Ayan, lalagyan natin yung tubig mula dito sa taas, hindi doon sa baba para hindi ma-infect. O, ayan. Tatanggalin natin yung mga debris, yung mga dumi na nandyan sa sugat. And then, after nyan, ay kung titignan natin kung may pagdurugo. At syempre, pag may pagdurugo dyan, kailangan natin ng pressure. At kapag may malakas yung pagdurugo, direct pressure ang ating i-apply. Didiinan natin na ganyan dahil pipigilin natin yung pagdurugo. Kapag napigil natin yung pagdurugo, siguraduhin natin itong gasa hindi punong-puno o hindi basang-basa ng dugo. Kapag basang-basa ito ng dugo, patungan pa natin ng another na gasa. Then kapag napigil na natin yung pagdudugo, pwede na natin, ayan, babalutan na natin. Ayan, lalagyan natin ng bandage. Ayan. Ayan. Itatali natin ang bandage. Ayan. Kailangan mahigpit ba? Hindi masyadong mahigpit. Yan ang payo ng Red Cross. Sabay, kung nasan po yung sugat, ma'am, okay, mag-apply lang natin. Right over left. Ayan, right over left. Ipasok niyo po yung Then ipapasok ito. Ayan. And then, square knot ang tawag dito. Square knot yung gagawin natin. left over right. Tapos, left over right. Ayan. Yes. Tapos, pasok ulit. Ayan. Ayan ang pagtatali. Una, right over left, then left over right. Yan yung square na Alam po, ma'am, para square knot. Ayan. Ayan. Tatago natin yung para hindi mahila-hila itong bandage na yan. Samantala, after natin matuto nitong first aid, ito naman tayo sa Emergency Field Hospital. Dito kasi sa Pilipinas, particularly dito sa Metro Manila, meron lamang tayong 27,000 bed capacity dito sa mga hospital. Ayon yan sa research ng Red Cross. At yan ay punong-puno na ngayon. Wala pang disaster na dumarating, wala pang emergency situation, punong-puno na po yan. Kaya kakailanganin natin ng 114,000 more kapag dumating or kapag sana naman wag yung the big one naranasan natin dito sa Metro Manila. Paano nga ba susolusyonan yan kung kulang ng ospital, dumami ang mga injured na tao? Ito, makakausap natin ngayon si Mr. Sebastian Jufro, ang project manager ng Emergency Field Hospital mula to sa Canadian Red Cross. Sir, how this Emergency Field Hospital can be of help during times of disaster, like for example, earthquake? In the event of an earthquake in Manila, these field hospitals will be deployed within 24 hours, will be set up as well very quickly within a day or two, and be able to provide services to people if they are injured during the earthquake. But also this hospital can actually support other facilities if they are overwhelmed with the number of patients, or simply if they are damaged, can no longer provide their own medical services. This field hospital can replace them for the time they recover. How many EFH, Emergency Field Hospital, do we have here in the Philippines? The three regions in the Philippines are covered by an EFH capacity that is ready to be deployed to any disasters anytime. So Luzon and the Visayas and Mindanao. Etong Emergency Field Hospital, Martin, na pinag-uusapan natin, ito yung kapag emergency situation, pwede itong ilatag agad, itayo, mabilis lamang. At kaya nito na accommodate ng 300 patients in a day. Outpatients ito. Pwede rin silang mag-opera dito, major operations, pwede rin sila magpaanak dito sa mga EFH na to. Martin? Maraming salamat, Franz Noguera. Galing. At least meron na tayong pagpanangga dun sa the big one, Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.